Mayong buntag kaninyong tanan. So dako na mong kalipay nga nakauli na sabdire sa among yutang na tawhan. Okay, so usa na mo ka kalipay nga sa pa ma-refresh mi balik ba nga nang makauli mi dire. Muna excited mi every na conference nga makauli mi dire sa church. So and I pray pod nga every time mag-uli mi welcome mi ninyo basing nag-uol nguban ba. Uli na po ni sila. Okay, so salamat ko in behalf ni Pastor Ray. Dako na mong pasalamat together sa akong pamilya for this privilege nga gitugot nga makadala sa pulong sa Ginoo. Then thank you church sa inyong padayon pag-ampo namo dito sa Davao City. By the grace of God, hinahinay nga natay gathering na dito. Dili ingon daghan among tigom kay house church naman, pero by the grace of God, nanay mga tao dito gibutang sa Ginoo nga consistent na nga nagsimba. Ang uban makita nato ang ilang naggrow na sa ilang hinahinay sa ilang kinabuhing Kristohanon. Amen. So padayon mig ampo ninyo. So this coming October 27, mag-celebrate mi sa among second year sa among mission. Okay, mag-celebrate mi sa among second year sa among mission. Okay? So iampo ninyo nga ang Ginoo maghatag akong kadaugan kay among speaker. Salamat sa Ginoo ni Pastor Ray at among giampo nga walay mga conflicts yang schedule during that time kay siya ang muwali namo dito. So excited na po ng mga Kristohanon dito makita sa atong pastor. Kay sa live man nila makita atong pastor. Excited sila makita ni Pastor Ray. Okay, so salamat po mi sa Ginoo nga naaning gitawag live ninyo dire kay kini atong live dako kay ni siya gamit. Dito sa Davao, na ako'y na-meet dito nga lahi nun siya nga religion, na-member siya sa grupo sa Pentecostal ba. Nabisitaan ako yung balay, yun siya, Pastor, murag familiar ka na ako. Insa, murag nakakuan ba ka, Pastor, nagwali ba ka sa live? Inko, iyang gipakita sa iyang TV, gatanaw din siya sa atong live dire. So dako kay gamit, na-meet na ako dito nga nakakita ra sa akong live nga magka-meet po mi in person. Dito sa Davao City. So napoy mga Kristohanon sa ubang church nga nakakita ra pud sa atong live. So tingala siya nga nung wala na ko nakita. So nagchat siya sa kuha. Tingala siya nga wala na ko. So gamit pud siya sa Ginoo dito. Amen. Okay, so salamat ining kabuntagon nga maka-share ko niyo pulong sa Ginoo. Akong hangyo ang tanan sa pagtindog. Akong balikon, dagang salamat kaninyong tanan o sa atong pastor together sa iyang family. Okay, so Nehemiah chapter 6 verse 1 to 6 ato ning puli-pulihon pagbasa. Ako'y basa sa verse 1 then inyong basahon ang verse 2, dungano nato ang verse number 6. Nehemiah chapter 6, if you dare you say amen. Right, in verse number 1, now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates. Verse 2, kamo? Verse 3, and I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it and come down to you? Then Sanballat his servant unto me in like manner the fifth time with an open letter in his hand. Verse 6 altogether, wherein was written, it is reported among the heathen, and Gashmu saith it, and thou and the Jews think to rebel, for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king according to these words. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, thank you, O God, for this opportunity and privilege, Ginoo. Tugot nimo sa akong kinabuhi makawali sa imong pulong. I'm not worthy, O God, but because of your grace, imo kong kitagaanan ni nga kay gayunan nga makatudlo sa imong pulong, etubangan sa imong mga katawhan, Ginoo. Thank you kay Lord nga ikaw nagagiya. Salamat kay Ginoo sa imong protection,
sa imong grasya nga supisente, sa imong gugma nga way paglubad. Labaw sa tanan gyud pasalamatan kanamo sa imong faithfulness sa among kinabuhi. Even sometimes dili mi faithful diha kanimo. Lord, thank you kay Ginoo nga ikaw Ginoo maayo kaayo nga Dios. Lord, i-bless ang imong pulong, tugot kini nga pagtulunan, dili mo labayng kawang, magpabilin sa matag hunahunag kasing-kasing. Use me as instrument, O God. Tagay kong kaalam sa pagpasabot sa imong pulong, ay as the guidance of the Holy Spirit, nga ikaw Ginoo maga-empower ka nako, O God. Prepare their hearts and mind, nga imong pulong mo penetrate gyud sa matag kinabuhi. Akong gitugyan, gisalig ang tanan in Jesus' name. Amen. Alright, please be seated. Now, atong mensahe ning kabuntagon, ato ning gitaytulan, pakita ko sa screen, continuing God's work. Okay, so usa sa mga example nga atong makita dere or character nga makuhaan natog pagtulunan walay lain mao si Nehemiah. Okay? So sa panahon ni Nehemiah imong makita nga sa dihang naghimo siya sa buluhaton sa Dios, naagid ang gitawag mga opposition. Pero in spite sa mga opposition nga giatubang ni Nehemiah, wala kato nakapaundang sa pagsunod ni Nehemiah or pagbuhat ni Nehemiah sa buluhaton sa Ginoo. So as a Christian, ang Dios nag-entrust ka nato og mga specific ministry. So every ministry nga naa ka karon, be faithful in that ministry. Amen? Well, dili man tanan magpastor, dili tanan magmissionary. Diba? Dili tanan nga nang moapil og choir. Pero ang Dios naat say mga ministry nga gi-entrust nato o gusto sa Dios kana nga ministry atong padayonon. And be faithful ana nga ministry. So si Nehemiah, imong makita nga Nehemiah's unwavering commitment to God's work is a testament to his faith and faithfulness. So imong makita si Nehemiah naa siya gitawag unwavering commitment. Nga sa panahon nga naay mga opposition, wala kato nakapatarog ni Nehemiah nga musurrender siya sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. In spite the opposition he faced while rebuilding Jerusalem walls, highlighting the power of steadfastness in the face of adversity. Na kung imong tun-an kini nga panghitabo during sa time ni Nehemiah, naay mga threats nga iyang na-encounter. Naay mga evil report. Gani ang evil report nga giingon diha nga si Nehemiah gitapok niya ang mga Hudiyo kay basin si Nehemiah gusto mahimong hari. That's a evil report. Naay mga pagyaga-yaga gikan sa iyang mga kaaway. But in spite niya ng tanan, Nehemiah nagpadayon sa iyang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Now as a church today, kung atong undangon ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, ato hinumduman kini, mao kini sinugdanan nga ang church mahimong stagnant. Or ang church mahimo na gitawag dead church. Dili kabubuton sa Dios mga igsuon nga ang church muundang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung muundang ta, example, undangon nato ang pag-support sa atong mga missionary. Okay, ang mahitabo kanang mga missionary nato, ang uban siguro na manguli. Kabalo mo matud pa sa report nga daghang mga missionary karon nangundang na sa ilahang paghimo diya sa buluhaton. Muna as a church kita ang naggunit nila para ang buluhaton magpadayon. If a church dili na magpadayon og suporta sa buluhaton sa Ginoo, ang buluhaton dili makapadayon. Then if we look at churches today, it is sad that some congregation have really changed a lot. Now, naay mga simbahan karon na usab na. Minggamay ang ilahang attendance. Their attendance during services has lowered down. Nganong nanggamay ilang attendance because naay mga church karon, they believe the doctrine of election. Kanang moingon sila ba nga, wala na'y soul winning. Kay kung ang tao kuno maluwas, muduol na nag-church. No. Dili ta mutuan nga doktrina because ang command sa Dios, the Great Commission, wala na human. Matod pa sa Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So we don't believe anang doktrina nga kung ang tao maluwas muduol rag church. So nganong kinahanglan ta magpadayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo because ang command sa Dios nagpadayon.
ipadayon og tudlo ang pulong sa Ginoo. So, their standard has been loosened. Bantay mo karon nga nay mga simbahan karon nga ang ilang mga simbahan dili na gyud standard gikan sa pulong sa Ginoo. Manang uban magpahambugay na nga na sila'y bagong sakyanan. Dili na gyud makita ba nga ang gipadako ang presensya sa Ginoo. Sometimes ang gipakita social media ang ilang gina-flex unsay naabot nila sa ministry na sila'y bagong sakyanan. Na sila'y nadawat nga ning ani. Pero atong hinumduman nga tanang butang sa Ginoo na siya, but ang atong ipadako sa ministry walay lain ang ngalan sa Ginoo. Amen? The evidence of the power of the scripture of their lives are lacking. Unang pinaka-importante gyud kaayo nga kitang mga Kristohanon atong barugan unsa gi kamatuoran gitudlo sa pulong sa Ginoo. We preach what the Bible says. Amen? Wala ta nagtudlo diri ka ng doktrina nga hinimo ra sa tawo. Sometimes kitang kitang tao magkataas atong kahibalo, magunahuna na ta nga mas bright pata sa Ginoo. Munang usahay ang truth sa Bible atong usbon. Una ta nga nanakaron nauso na ng doktrina nga ay wala diri ha. Nga wala na sinner's prayer. Anong usbon man nato ang truth? Because nagunahuna ta nga bright pata sa Ginoo. Anong walaon man nato ng sinner's prayer? Nga di man ta nakasabot, di ba? Kinsa man diri naluwas nga walay nagtudlo ninyo, walay nagpasunod nimo sa pag-ampo. Naba diri nato. So sometimes ang standard dili na gyud gikan sa pulong sa Ginoo say tungod na sa taas sa kaybalo sa tao ang kamatuoran atong usbon. Amen? Unang as a Christian gusto sa Dios nga atong padayunon ang unsay nasabta natong kamatuoran. Unsa na nga standard dili nato usabon. Amen? So reason nganong kinahanglan ta magpadayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Number 1, because this work is God's work. Amen? Nganong atong padayonon ang pagbuhat sa ministry sa Ginoo? Because this work is God's work. Nagpasabot ni ini nga kini nga buluhaton dili buluhaton sa tao. Buluhaton kini sa Dios. So tungod kay buluhaton kini sa Dios, ato ni siyang tarungon. Ato ning buhaton sa seryoso nga pamaagi ngano man buluhaton ni sa Ginoo. Dili ni buluhaton sa mga pastors, dili ni buluhaton sa mga Bible student, buluhaton ni sa Dios ug ang Dios nagbutang og tao nga iyang gigamit nga mupadayon sa iyang buluhaton. That's why Jesus Christ before siya mikayab sa langit, usag yun sa gibilin niyang kuman ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita. Amen? Nganong dili ta muundang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo kay mao ni buluhaton nga gisugo sa Dios ngadto sa simbahan sa tanang mga Kristohanon. Pero sometimes ang buluhaton sa Ginoo ato lang ibaylo sa mga butang nining kalibutana. Sometimes ang buluhaton sa Ginoo ilisan lang nato sa mga material nga butang. Kabalo mo kung imong kwintahon sa usa ka tuig na atay gitawag 365 days. Sakto ko dili. 365 days. Sa usa ka tuig na atay 52 ka Domingo. Kung wala ko nasayop, 52 Sundays. Sa 52 ka Domingo, ang ato rang nahatag nga oras ana nara sa mga 3 hours. Sakto dili. Kay 2 hours sa buntag, 1 hour sa hapon. No, 3 hours. Kung imong i-times ang 52 ka Sunday sa 3 ka oras, naara kay 156 hours nga nahatag sa Ginoo. Unya sa 156 hours, dili pa gyud tanang oras nahatag sa Ginoo kay absent kag Domingo. Gamay ra kaayo nga oras, 156 hours. Unya sometimes ang Sunday imo pang ibaylo ug laglaag. Ang Kristohanon dili pa makitag Domingo kay busy. Now, ang Dios wala ta bawali magnegosyo, wala ta bawalig trabaho, wala ta bawali nga magtinarong ta sa atong pag-eskwela labi na mga estudyante.
Pero unsa may dili gusto sa Ginoo nga ibaylo na nimo ang Ginoo tungod sa trabaho. Ibaylo na nimo ang Ginoo tungod sa imong negosyo. Gusto sa Dios gidesign niya ang tao balance. Trabaho, negosyo, Ginoo. Trabaho, negosyo, eskwela, Ginoo. Pero trabaho, walay Ginoo, dili balance imong kinabuhi. 156 hours, kung dili na nimo mahatag sa Ginoo, gamay ra kayong oras imong nahatag sa Ginoo. Muna nganong kinahanglan ta magpadayon diya sa buluhaton sa Dios, kay kini nga buluhaton sa Ginoo ni ayaw ibaylo ang Dios sa bisan unsang butang ining kalibutana. In Luke chapter 2 verse 48 and 49. And when they saw him, they were amazed, and his mother said unto him, Son, why hast thou dealt with us? Behold thy father, and I have sought thee sorrowing. Tanawa ang tubag ni Kristo sa verse 49. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my father's business? Usa sa gikabisihan gyud ni Ginoong Hesukristo, mao ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Mao ang pagsunod sa will of the Father. Now this morning, unsa may imong gikabisihan karon? Sa imong kinabuhi karon, unsa man nga butang ang imong gikabisihan? And I hope sama ni Jesus Christ na busy siya sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Sometimes we are busy doing nothing. Di ba? Sometimes busy ta sa atong kaugalingon, but dili ta busy sa buluhaton sa Ginoo. Di ba? Gusto sa Dios igsuon sama sa atong Ginoo. Iyang gibuhat gyud unsay will of the Father. So mao ang pagbuhat sa kabubuton sa iyang haman. So the reason now kini nga buluhaton nganong gitawag ni siya this work is God's work, tungod kay God's work ni, and this work gitawag ni siya the holiest work. This work gitawag ni siya the holiest work. Nagpasabot kini nga buluhaton tinarong. The holiest work, but pasabot, dili ka ma-scam ani. Kung muapil ka ani nga buluhaton, mao ni nga buluhaton nga walay pagpangilad. Dili ka ma-scam. Di ba? God's work is inherently sacred because it reflects His character and purpose. When we engage in God's work, we are participating in something that is above and beyond our own desires and ambitions. It's a privilege to be involved in something so holy and significant. Nindot na nga nag-involve ka diha sa buluhaton sa Ginoo. Kay kana nga buluhaton mao na gitawag the holiest work. Amen? Sa una gali wa pa ta naluwas, nag-involve ta sa mga kahilayan. Kuyog-kuyog ta sa atong mga barkada nga nag-influence nato nga unsaon makatog inom, katog panigarilyo, karon na Kristohanon ka dili na nun ta mag-involve diya sa pagpangalagad. Nga kini nga buluhaton gitawag the holiest work, tinarong nga buluhaton. Amen? Dili lang the holiest work, gitawag ni siya buluhaton nga gitawag the happiest work. Dili nakakakita og buluhaton nga naay kalipay. Amen? Mogay na pagsugod ako sa ministry, dito sa Davao, sadyang nagsugod ko, sakan pa, pumiro na mong simana dito ko naka-experience ka na bitang ma-insomnia. Ako di mo kumitog insomnia sa una. Ako abot-bot na insomnia, nang dili katulog, di ko mutuan na. Pero pag abot na ko sa ministry, dito ko naka-experience yun, nga dili katulog. Anak ko ning ani dining magsugod sa ministry. Pero pasalamat ta, kung magpadayon lang nitag buhat anak nga buluhaton, kana imong gibati nga na-stress ka, unsa pa nang gibati, na depress ba ka, sa dihang makita nimo na yung mga tao nga ibutang sa Dios, kadtong imong gibati sa una nga kagulanan, pulihan to sa Ginoo, grabe nga kalipay. Amen? Mao nay nakanindot kung naata sa ministry. The happiest work, kini nga buluhaton, mao ni buluhaton nga dili nimo makumpara sa uban nga mga trabaho. Amen? Obedience to God brings joy. Amen? Kung muobey lang dita sa Ginoo, amen? Ingon ang Bible, tagaan ka sa Dios og kalipay. There's a unique joy when we serve Him. We are walking in His will, which brings a deep sense of contentment.
Gusto kag malipayon ang imong kinabuhi, apil diha sa ministry. Amen? I hope kita malipayon tang nangalagad sa Ginoo, pero kita na ko siyang dagway, muro mag nagguol. Or basin katulgon mo. Amen? And I hope malipayon tang nga nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, because this work is the happiest work. Lami kaayo ang kinabuhi igsoon kung naa ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Naka-experience ba ta na? Nga lami kay atong kinabuhi karon? Makumpir nimo imong kaugalingon sa dili luwas ba? Makaingon ka blessing nga sa among kinabuhi, no? Nakaana gid ko karon, Lord, salamat kay Ginoo nga gibutang ko nimo ani nga ministry. Daghan kay mga kanang blessing pakapin man na sa Ginoo, pero naay mga opportunity ba? Sa una makaingon ka nga may pa mga pastor, no, kay muanhi diri sa Pigkarangan, atimado kay sila, katulog sila aircon. Pero karon na experience bitaw namo ko kaninduta des among kinabuhi, no. Pero pakapin na sa Dios. Amen. Wala taga kuan gid ana ga desire, pero kana nga butang paagi na sa Dios. Amen. The happiest work. Amen. So we are serving. And number 3, letter C, gitawag ni siya the highest work. Amen. The highest work. Mo ni gitawag buluhaton nga pinakataas nga trabaho. Taas naman ang trabaho sa presidente, no? Pero ang buluhaton sa Ginoo gitawag na siya the highest work. It surpasses any worldly pursuit in its value and impact. Amen? Ang buluhaton sa Ginoo, no? Labaw pa sa tanang buluhaton nga ma-offer ining kalibutan na when we engage in God's work, we are not just working for ourselves, but for something much greater, something that has eternal implication. Amen? Because ang kining atong pagpangalagad, we are serving the highest and supreme God, King of kings and Lord of lords. Amen? Ka-blessing ana nga ang imong gialagaran Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari niya, dili ka mo apil ani nga buluhaton. Kana galing mga nagtrabaho sa gobyerno, maningkamot na sila nga magpa-impress gyud sa ilahang amo para ma-promote sila. Kanang mga nagtrabaho sa Malacañang, kung makadungog ka nga nakay silinga, nakatrabaho sa Malacañang, sikata kay nang tawhana oy. Pero naay mas labaw nga trabaho, buluhaton sa Dios. Gitawag ni siya the highest work nga dili ikakumpara sa mga butang ining kalibutan. Amen? The highest work. Muna ingon ang Biblia in John 6:27. John chapter 6 verse 27. Usa sa gi-encourage ni Kristo as gitawag niya pagpa-remind, labor not for the meat which perisheth. Kung maghago ka ining kalibutana, kana nga butang mawala ra na. But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Ingon na ingon si Kristo, kung maghago ka sa mga butang kalibutanan sa mawala ra na. But nindot na naghago ka sa mga butang nga langit nun, ingon ang Bible, eternal ang tawag ni ana. Mo nay butang nga wala nimo aksayangi, dili sayang ang imong gihimo. Matthew chapter 6 verse 19 to 20, lay not up for yourselves treasure upon earth. Kung ining kalibutan na bisan ibutang nato, makakwarta kag daghan. Ingon sa Bible, kung magtigom kag bahandi ining kalibutana, where moth and rust doth corrupt. Kutkuton ra gina sa mga taya, and where thieves were breakthrough and steal. Kung magtigom tag bahandi ining kalibutan na bitaw, ingon ang Bible, oh. Kawaton ra na. Kutkuton ra nag-anay. Kutkuton ra nagtaya. Pero kung magtigom kag bahandi nga naa sa langit, mga langit nung butang, inong Bible, walay kawatan, walay anay nga mukutkot, walay taya nga mukutkot. Amen? Mao nay buluhaton sa Ginoo. Mao nang apil taan ni mga Kristohanon. Kung nag-involve ka ani nga ministry, padayon sa imong ministry. Be faithful asa ka nga ministry gibutang karon. Amen? Kay privilege kayo na nga naa ka na nga ministry. Kung driver ka, nya karon wala na kaga-drive, balik sa imong ministry sa pagka-driver. Amen? Kung usher ka, padayon sa imong pagka-usher. Kung member ka sa choir, padayon sa choir. Amen ba ta? Kung apil ka sa music ministry, padayon sa imong ministry.
be faithful ana nga ministry. Amen? Kay kana nga ministry gi-entrust na sa Dios nimo og hinumduman nato mao nay gitawag the highest work nga naa nimo karon. Amen? Second, reason nganong kanilang magpadayon ta sa buluhaton sa Ginoo because this work is God's work, and the second, this work is a great work. Mao ni nga buluhaton nga dako. So kay dako ni nga buluhaton, dili ni makaya sa usa lang ka tawo. Dili ni makaya ni Pastor Rira sa iyang pamilya. Dili ni makaya sa mga assistant pastors. Dili ni makaya sa mga church staff. Kita nga mga Kristohanon mo apil ta ani. Amen? Mag-involve ta ani because this work is a great work. Dako kini nga buluhaton. So that's why kay dako ni nga buluhaton nanginahanglan ning naay mutabang sa pagbuhat sa buluhaton. Nehemiah chapter 6, verse number 3. Tanawa ang tubag ni Nehemiah. And I sent messengers unto them. Usa sa gitubag ni Nehemiah ngadto sa iyang mga kaaway. I am doing a great work. Sa diha ang mga kaaway nangitag paagi nga nay mga treat ba nga na encounter ni Nehemiah. Pero usa sa gitubag ni Nehemiah, I am doing a great work. Wala gid siya miundang bisan sa mga opposition, mga paghulga sa kaaway, wala kato nakapairog, nakapaundang ni Nehemiah sa pagbuhat sa buluhaton. But unsay gitubag ni Nehemiah, I am doing a great work. Because kabalo si Nehemiah unsa kadako ang buluhaton sa Ginoo nga nanginahanglan nga naay tawo nga mubuhat. So that's why kay ang buluhaton dako, the Lord needs a workers or the Lord needs a great workers. Amen? Tungod kay dako ang buluhaton, the Lord needs great workers. Nanginahanglan pa ang Dios og dugang nga mga magbubuhat. Usa ba ka ana nga moapil? Are you the one nga moapil ana nga buluhaton? Dako ang buluhaton, that's why ang Ginoo nanginahanglan pog dugang nga mga magbubuhat. In Luke chapter 10 verse number 2, usa sa prayer sa atong Ginoo. Therefore said he unto them, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Dako ang alanihon, gamay ra ang mag-aani. Muna ang Ginoo nagampo og dugang nga mga magbubuhat. Nya subo kayo palandungon mga Kristohanon, naa na untay nagbuhat, daghan pong nangundang. Di ba? Matod pa sa survey, daghan na karon ang mga pastors nag-quit sa ministry. Nya kita pa gyud muundang. Di ba? Dako kay buluhaton sa Ginoo, that's why nanginahanglan nig dugang mga magbubuhat. Munang nagampo patag dugang nga daghan pang mga pastors nga ipadala gikan ani nga church. Nga daghan pang musurrender sa Ginoo diya sa ministry. Ano man, kay ang buluhaton dako, that's why ang Dios nanginahanglan og dugang nga magbubuhat. Kinsa maning mga great worker? A great worker is someone who is dedicated. Kadto ning mga Kristohanon or mga tawo nga dedicated. Gitawag sila mga faithful, willing to put on the effort to accomplish God's will. Amen? So I hope mahimo tang mga great workers sa Ginoo. We are dedicated to God. Amen? Dapat mahimo tang dedikado di sa Ginoo. We are not just called to be workers, but to be great workers. Putting our whole heart and soul into the work that God has given us. Amen? Unsa na nga buluhaton naa ka giintra sa Ginoo nimo karon, kay nahanglan iapil diha ang imong kasing-kasing. Kay kung ang imong pagbuhat God, kani atong kasing-kasing man God, kung dili nato iapil ang atong kasing-kasing sa atong gihimo, mo nang nay panahon sa imong paghimo kanang gana-gana lang. Nayuban miapil lang ana nga buluhaton because naay naka-inspire niya. Di ba? Ang uban miapilan ang buluhaton tungod kay nadani ra siya. Pero lahi ginang nagbuhat ka sa buluhaton nga naa diha involved ang imong kasing-kasing. Kay usa gyud sa gipangayo sa Ginoo mga igsoon, wala siya nangayo sa imong kahibalo.
The Bible says, usa sa gipangayo sa Dios is your heart. Miingon gyud ang Ginoo, my son, give me thine heart. Wala siya ingon, my son, give me, ihatag ang imong kahibalo. My son, ihatag na imong naabot sa kinabuhi, but iyang gipangayo is your heart. Kay kung ang imong kasing-kasing una gihatag sa Dios, dili na siya hindrance nga dili ka magamit sa Ginoo. Minka, pastor, dili gyud ko magamit sa Ginoo, pastor, kay kuan man ko kanang wa ko'y nahuman. Pastor, elementary ra ko. Pastor, wala ko ka-graduate. Pastor, di ko kabalo mubasa. Pastor, ning ani ko pobre mi among pamilya. No, kita tanan gamiton sa Dios if your heart willing magpagamit sa Ginoo. Amen? Ang Dios wala naglantaw sa imong pamurma. Kay kung pamurma lantawon, di ko kapasar, ana. Kung balikan nimo bitaw sa Old Testament, no? Leviticus, kabalo mo unsay standard sa Ginoo nga pwede niyang gamiton? Taas. Ya, musta ni mga mubuan eh. Di kapasar. Walay kagid niya, musta man tong naay mga kagid. Di ba? Kan bagyod, taas og ilong niya, kamusta ming mga mugbog ilongan eh. Dili kapasar. Unsa ba? Dili bako, dili kimay, dili buta. Nagkuan gyud ba kanang high standard yun. Pero salamat ta nga grasya na ron. Kita tanan magamit sa Dios. Amen? Ihatag lang imong kasing-kasing diya sa Ginoo. Amen? So ang Ginoo nangita og duga nga magbubuhat. Amen? Munang ayaw ipaubos imong kaugalingon. Gamiton ka sa Dios kung willing ka magpagamit sa Ginoo. The Lord needs a great worker. Amen? Then the Lord needs a great warrior. Amen? Sa panahon ni Nehemiah, tanawa, in Nehemiah chapter 4, verse 17 to 19, tanawa niya na itabo during that time. They which builded on the wall, and they that bear burdens with those that laded, everyone with one of his hands wrought in the work, and with the other hand held a weapon. Verse number 18, for the builders, everyone had his sword girded by his side, and so builded, and he that sounded the trumpet was by me. Because during that time, tungod sa gitawag mga threat sa kaaway, tungod sa mga opposition, nga pwedeng mubabag sa buluhaton, pero in spite sa mga threats, in spite sa mga evil report, in spite sa mga opposition, wala nakababag kato sa pagbuhat ni Nehemiah sa buluhaton. Tanawa ang kaalam gihatag sa Ginoo ni Nehemiah. Sa dihang naa sila sa buluhaton, ang usa ka kamot nagtrabaho o ang usa ka kamot naggunit og espada. Kaya at least kung sulungon sila sa kaaway, di makaksukol gihapon sila. Subot pasabot, dili day babag kung unsay naa nimo karon nga di ka magamit sa Dios. Mo gay naipanultihon nga if there's a will, there's a way. Di jud gayon, di gyud ko magamit sa Ginoo. Si Nehemiah, bisan sa mga threats na igian niya, wala nakapahunong sa buluhaton sa Ginoo, padayon gihapon sa buluhaton. Ngano man, ang Ginoo naghatag kaalam ni Nehemiah nga dili mababagan ang buluhaton sa Ginoo. Muna sa atong kinabuhi, wala gyud rason mga igsoon nga dili ta makaalagad sa Ginoo. The reason ngano ang Dios giluwas kaniya. The reason nganong naa ka karon because mo nay purpose sa Ginoo, gibutang ka ani nga church aron gamiton ka sa Dios. Amen? Dili ni aksidente nga na-member ka ani nga church. Ako salamat ko for past years nga naka-experience ko, nakaabot ko ani nga church. Since nagsugod kini nga ministry, usa ko sa mga pioneering. Since nag-start ang Bible School, usa ko nahimong pioneering. Pero katutanan akong nagian part to sa plano sa Ginoo. Amen? Usa to sa mga paagi sa Dios nga someday gamiton ta sa Dios diya sa iyang buluhaton. Munang Kristohanon, ngano ang Dios gidala ka ani nga church, gusto niya gamiton kaniya. Matod pa ni Pastor Lloyd ganina, daghan mog mga ministry dire. Find the ministry asa ka pwede diya. Amen? Pangita og ka ng mga ministry nga magamit ka sa Ginoo. Amen? So we are called to be warriors, not just in the sense of physical battle. Hinumduman nato, ang battle sa unang panahon, gitawag tog physical. But ang atong battle karon dili na physical. Pero sometimes makaingon ta ang atong battle physical gyapon. Muna usahay na kay kontra sa imong tapad. Muna nagunahuna ka ang imong battle
physical mo nang kita kag kontra sa imong silingan. Because nalimot ta ang atong battle dili physical. Kanang imong isig ka Kristohanon dili na nimo kaaway. Amen? Kay bati kaayo nga ang relasyon maputol, mabungkag tungod lang gyud sa kanang gitawag ba nga kanang gibati nato ba nga musukol na ang gidaog-daog. Kung sa una inyo kung gidaog-daog karon dili na. Munang mga igsoon usa sige tudlo sa atong Ginoo nga magpinas-anay ta sa atong mga problema. Mag-inampuay ang matag usa. Kinsa ra mo gyud magtinabangay, no? So, dapat mahimo tang prayer warrior, amen? Natay mga missionary, napay mga kalag wa maluwas mo ni atong ampuan nga maluwas. Dili sometimes dili ta busy sa pangabig ug kalag, busy ta sa mga butang nga makadaot ra pod sa atong kaugalingon. E kung magsigi kag lantaw, mga negative sa uban, nahitabo sa imong palibot, hindrance sa imong pagsunod sa Ginoo. Amen? Muna ayaw kalimot ang imong kaaway, dili nimo isig ka Kristohanon. Ang imong kaaway, una imong kaugalingon gyud. Ikaduha, si Satanas nga sigtintal nimo. Sukol, lawaya na. Kupan nimo, batuo na nimo. Oh, muna tintal si Yawa. Kana gilibak biya kana. Libak ka pod. Muna tintal sa Yawa. Pero hinumdumi dili na mo imong kaaway. Amen? Munang nanginahanglan nga atong iduol ang atong kaugalingon diya sa Ginoo. Ephesians chapter 6 verse number 12. Ephesians 6 verse number 12. Usa sa butang nga atong gikinahanglan aron makadaog ta sa tentasyon. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay? Unsa sa atong gikinahanglan, ang atong battle dili physical. Unsa ingon sa Biblia, wala ta nakigbatok diya sa unod ug dugo. But ang atong kaaway mga butang nga dili nato makita. Amen? So munang ang Kristohanon kinahanglan mag-inampuay kita. Kay nay panahon ang Kristohanon maluya. Tanan batang panahon dasig? Sa may dasig kanunay dire. Nay panahon maluya ang Kristohanon pero mag-inampuay ang matag usay, amen? So the Lord needs, and also letter C, the Lord needs great wealth. Tungod kay dako ang buluhaton, ang Dios nanginahanglan og great wealth. Ano nanginahanglan mag-great wealth, pastor? So kini ay ang ministry dis Bigkarangan, di ba? Dako ang church, no? Nag-andar ang tanang aircon. Nag-andar ang tanang suga. So that's why nanginahanglan og dako nga expenses. Munang sa buluhaton pod sa Ginoo nanginahanglan siya dugang nga mga supporter, dugang nga mutabang sa pag-support sa buluhaton because ang buluhaton dako. Amen? We are called to be warriors, not just, God's work requires generosity and a willingness to share our resources, both material and spiritual, to support His mission and meet the needs of others. Amen? Muna kung dili ta mutabang sa pag-support sa buluhaton sa Ginoo, so katong mga missionary nga atong gisuportaan, manguli to. Sabi na si Ma'am Melody, nanginahanglan ni sa atong support, amen? Munang padayon tag-support sa mga missionary, amen? Munang atog yung suportaan sila, paluyuhan nato ang mga missionary. We are called to be good stewards of what God has entrusted to us, and that includes sharing our resources to help others and advance His kingdom. So kung unsa nay gi-entrust sa Ginoo nimo, kung gi-bless ka sa Ginoo, the purpose nganong gi-bless ka sa Ginoo dili na para ra sa imong kaugalingon. Gusto sa Dios gamiton ka to support sa buluhaton sa Ginoo. Usa sa gi-encourage gyud sa atong pastor, miingon gyud atong pastor nga wala ta pahataga sa atong pastor kay tungod kay ang church nakulangan. Gusto ni pastor nga i-bless ang atong mga kinabuhi. Okay? Dito sa Davao, akong giingnan sila. By the grace of God,
ang support sa church namo, igo na mabuhi mi. Pero I encourage ko kamo nga muhatag because gusto nako i-bless pud mo sa Ginoo. Same principle nato karon. Kung dili ta mo obey sa Ginoo through giving, dili pud ta ka-experience og dagkong panalangin sa Ginoo. Because our nature gyud, kitang mga tao, nature gyud nato dalo ta. Di ba? Dalo ta. Pero salamat sa grasya sa Ginoo nga natudluan ta sa iyang pulong nga makat-o na taghatag karon. Unya maunay principle sa Ginoo, if you obey sa pulong sa Ginoo, then makakita ka sa kaybulungang paagi sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. I-bless niya ang imong trabaho. I-bless niya ang imong negosyo. Amen? Tanawa ang mga Kristohanon nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Obserbari ang kinabuhi sa mga Kristohanon, nag-faithful sa pag-obey sa Ginoo. Gi-bless sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Amen ba ta? Acts chapter 4 verse 34 and 35. Napa ba mo diya? Natulog man. Acts chapter 4 verse 34 and 35. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them. Tanawa, panahon sa mga disipulo ni Kristo. Kadtong mga Kristohanon nga midawat sa pulong sa Ginoo og na-save, sa dihang nasabtan nila nga ang buluhaton nang inahanglan og mga supporter, kadtong ilang mga naangkon sa kinabuhi sa gibuhat, sold them and brought the prices of the things that were sold. Verse 35, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. So unsa ilang gibuhat, ang mga Kristohanon sa una, willing nilang gihatag ang tanan para sa Ginoo because nasabtan nila nga ang ministry nang inahanglan og mga supporter. Amen? Wala to nakapugo, gamay ra gay ni, kulang ra gay namo ni, wagi mi kapait bugas, ihatag pa namo sa Ginoo. Pero ani nga times, bisan sa ilang mga naangkunan, willing nilang gi-give up na tanan, gihatag para sa Ginoo. Nga naman, nakasabot sila nga ang ministry nang inahanglan og mga supporter. Amen ba ta? Basta, is good na giving, no? Man, mahilom, no? Okay? So, the Lord needs great wealth diya sa buluhaton sa Ginoo. Third, last, number three. Reason nga nung magpadayon ta sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Because this work not only is a God's work, second, this work is a great work, and number three, this work is a gained work. Kini nga buluhaton, maoni nga buluhaton nga dunay ginansya. Gusto ka ang imong pag-invest dili logi? Pag-invest diya sa Ginoo. Di ba? Pwede ka karon na ay tawo nga tabangan, sakripisyuan, paluyuhan nimo, pero pwede na someday ka na imong gihimo kalimtan niya. Pero kung mag-invest ka diya sa Ginoo, kina nga investment dili sayang because that is investment na ay gitawag ginansya. Muna ingon ni Apostle Pablo in Philippians 1:21. Ingon si Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Nga bisan sa imong kamatayon, ang imong gihimo na ay ginansya. Nga kung moabot sa imuha, kung moatubang ka sa Dios, ini ra bag atubang nato sa Ginoo, dili ba na moingon ang Ginoo pila ang kwarta nimo sa bangko. Inig atubang nimo sa Ginoo, di moingon ang Ginoo unsa nga degree imong nahuman. Dili na mo ipangutana sa Ginoo, but unsa ipangutana sa Ginoo, unsay gihimo nimo para nako. Amen? Nganong dili ta mo undang ani nga buluhaton, kay mauni nga buluhaton dunay ginansya. Nga inig atubang nimo sa Dios, i-welcome ka sa Ginoo. The sweetest word nga imong madungog someday, nga ingnon ka sa Ginoo, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. I-welcome ka dos Christian nga nag-faithful sa pag-alagad sa Ginoo, madungog nimo ang pag-welcome sa Ginoo. Well done, thou good and faithful servant. Amen? Kini nga buluhaton, gitawag ni siya na ay ginansya nga buluhaton. It is not in vain. Amen? Even though we may not see the immediate results of our work, God sees our efforts and will reward us for our faithfulness. Bisan karon kung ang imong gihimo makayang kamurag wala may result, pastor. Dugay naman kong nangalagad pero wala man ko gi-bless sa Ginoo, pastor. Padayon lang, amen? Because nakakita ang Dios sa atong mga gihimo, amen?
O kanang imong gihimo, it is not in vain diha sa Ginoo. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, sa gingon diha, be ye steadfast and movable in spite sa opposition. Ayop, dili ta matarog. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Okay? It's not in vain in the Lord. Maglibor ka sa kalibutanong butang, kawang rana. Walay tinuod nga ginansya, pero maglabor ka para sa Ginoo. Muapil ka ani nga ministry, your labor is not in vain in the Lord. Amen? Then, Revelation chapter 14 verse 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord. Kinsa tong bulahan gali? Kadtong namatay nga nangalagad sa Dios. Nga naman, nga bisan sa imong katay, which die in the Lord from henceforth. Yes, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works, do follow them. Kanang imong gihimo sa Ginoo, maigsoon, dili kalimtan sa Dios bisan sa imong kamatayon. Amen? Kadtong mga tao nga naglabor para sa Ginoo, bisan mamatay na sila, ingon ang Ginoo, wala kalimti ang ilang gihimo. Amen ba ta? Mamatay ka, wala ka nangalagad. At itong dumana, dili ka mga lagad, patay. Mga lagad ka, patay. Pero unsa may kalahian, inig atubang nimo sa Dios kadtong nangalagad dunay madawat. Pero kadtong wa nangalagad, magtan-aw lang ka, maglaway ka. Di ba? Nindot kay inig atubang sa Dios naatay madawat. Another verse, John chapter 6, verse number 27. Makita nimo John 6:27. Siguro wala na apil din, no? Akong balikon, labor not for the meat which perisheth. Mao ginaingon ni Kristo, ayaw paghago sa mga butang nga mawala ra. But nindot nang naghago igsoon para sa Ginoo. Amen? Matthew 6:19-20, ayaw pagtigom og bahandi ining kalibutana, kay kanang mga butang nga mawala ra. But ingon si Kristo, pagtigom og bahandi nga tuwa sa langit. Amen? Our efforts will have lasting impact even after we are gone. Nai-impact sa atong kinabuhi. Kung dili lang gyud ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo, mag-faithful ta unsa nga ministry naa ta karon, kay mao nay butang nga atubangan sa Ginoo, naay ginansya. Amen? Letter C. Letter B, it has an eternal value. Amen? It has an eternal value. Kung mga lagad ka sa Ginoo, our effort in God's work are not wasted or meaningless. It means na ay gitawag eternal value. Our work for God has lasting impact extending beyond our earthly existence and contributing to the eternal kingdom. It brings us rewards and recognition in heaven. Someday, i-recognize sa Dios tanan nimong kahago karon. Amen? Munang I hope kita tanan igsuon, magpadayon ta diha sa buluhaton sa Ginoo. Letter C, it is rewarded by God. Amen? Kini nga buluhaton, mao ni buluhaton nga naay ginansya because it is rewarded by God. Colossians 3:22 and 24. Colossians chapter 3, servants, obey in all things your masters according to the flesh. Notice the word, not with eye service. And I hope sa imong pagpangalagad karon dili tungod kay naapay nakalantaw nimo. As men pleasers, buhata dili para sa tao, buhata na para sa Ginoo. This ministry is God's work. Buhata para sa Ginoo. Dili ka mahimong men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Verse number 23. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. And verse number 24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. Kinsay maka-receive ani? Kadtong for ye serve the Lord Christ. Kadtong mga Kristohanon nga nag-labor para sa Ginoo, kadtong mga Kristohanon nga nag-involve sa ministry, ingon ang Bible, makadawat ta og reward. Amen? So ngano kini nga work na ay ginansya because someday it is rewarded by God.
mo nang dili sayang. Mo na asa man ka na busy karon. A short reminder nato, i-busy imong kaugalingon sa ministry because someday kana imong gihimo, it is rewarded by God. Kaya ngayon ako ang tanan sa pagtindog. And let us pray. Lord, salamat sa imong pulong. And I pray, Ginoo, ikaw mag-bless niya to. Tugot, Ginoo, kato nga pagtulunan, nga Ginoo walay ma-offend niya to, nga ang ilang kasing-kasing andam sa pagdawat sa imong pulong. I don't know, Lord, kung naila ba itong nasabdan, but ikaw, Ginoo, mag-bless, pinagi sa work sa Holy Spirit. And I pray, Ginoo, kung namay mga kaigsuunan pa karon nga pamaluwas, nga ila kang dawaton as their personal Savior. Atag nako sa, Brother Lloyd. Padayag ko sa ulo piyon sa mata. Alang sa mga Kristo, samtang nagtukar ang ato ang piano. Ikalaigson kung imuhang nasabtan, Kristohanon kung imuhang nasabtan ang pulong sa Ginoo, ayan na paglangay-langay. Why don't you come forward, pagigsulti, pagigistorya sa Ginoo diri sa tubangan. Alang sa mga Kristohanon, kung nasabtan nimo ang pulong sa Ginoo, maybe sa imong pag-alagad karon may bati ka kaluya, or basin wala pa ka nag-involve sa mga buluhaton sa Ginoo. Why don't you talk to God diri sa atubangan? Or maybe natay bisita ni nintagna sa kamuntagon, mangutana ko nimo, panalitan kung kwaon sa Ginoo imong hinulaman nga kinabuhi, nakasiguro ba ka nga ang imuhang kalag makiguban sa Ginoo dito sa langit? Maybe mayon ka, pastor, wala pa ko kasiguro, pastor. Dawata si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, kay walay laing bugtong paagi aron ikaw makabatog kaluwasan si Kristo lamang. Pwede ba nimo maisa imong kamot o mayon ka, pastor, dawaton ako si Kristo? Higalaigson, walay mawala nimo kung imong dawaton si Kristo apan makabaton ka sa kaluwasan sa imong kalag. Naa ba diri karon, pastor, dawaton ako si Kristo sulod sa akong kasing-kasing? Pwede ba nimo maisa imong tuong nga kamot? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Naa ba? Okay, I presume that every one of us nakadawat na ni Kristo. Well, higalaigson, Kristohanon, salamat pagkanindot sa pulong si Ginoo, nagpahinumdom ka nato. Ang atong gialagaran is the King of Kings and the Lord of Lords. Kung evaluate ato atong kagalingon unsa ra gud ita. Pero salamat kita gaan tanini nga pribilehiyo nga makaalagad sa atong Dios. Let's pray, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Salamat, Ginoo, paggamit nimo, Pastor Noel, pagpahinumdom sa matag usa nga ang kini ang pagpaalagad namo dili kinikawang. At someday, kung mga tubang minimamahan na ay reward nga amuang madawatan. Lord, maybe na gibati kaluya. Lord, tagaig usog ang matang usa nga makapadayon kami sa pagbuhat sa imong buluhaton hangtod, Ginoo, sa imong pagbalik. Lord, nasayod ka, nagkakita ka, Ginoo, sa mga paghangyo sa imong kanakan, Lord, na naa sa tubangan. Ikaw, Ginoo, mag-bless. Ikaw, Ginoo, mag-atag panalangin kusog sa matang usa. Sa ngalan ni Jesus. Amen.